Ayan po mga kapita, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, tila lumalawak na po, ano? Ito pong picture po mga kapita, ano? Sa pagkamatay po ni Mr. Paulo Tantoco, isa pong executive na nakabase po dito sa Pilipinas, ano? Mga kapita. Siya po ay natagpuang patay sa loob po ng isang kwarto, ano? Sa isang hotel, doon po sa California, USA, ano? At ang pinaka-latest po dito, ano, ang kanyang cause of death daw overdose po ng coke. Hindi ko na lang po babanggitin po sa inyo ano po itong coke. Basta alam po ninyo kung ano po itong coke, ano, mga kabida. Sa latest development, ano, magre-react lang po ako, mga kabida, dito po sa post ni Mr. Bobby Tiglao, ano po, isa pong kolumnista po ito, ano. Okay, kasi meron po siyang ipinost po na dokumento, ano? At tila itong dokumento na ito parang police record po, ano? Sa pagkamatay po makabida ni Mr. Paulo Tantoco, ano? Eto, babasahin ko lang po, ano? Itong kanyang post 1 hour ago, Mr. Bobby Tiglao, ano? Sa kanyang Facebook page, mga kabida. I received via Viber this photo of Beverly Hills Police Records Supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and persons who were with him when police arrived. Ito, meron pong mga tao na nasa loob, nakita po nung dumating itong mga police, mga kabida, sa kwarto po kung saan ay natagpuang patay ito pong si Mr. Paulo Tantoco. Isa sa mga pangalan po na nabanggit po dito ni Mr. Bobby Tiglao, ang pangalang Lisa Araneta Marcos, mga kabida. Hindi po natin alam kung itong Lisa Araneta Marcos ay ito ba yung pangalan po ng First Lady po ng Pilipinas, ano? Asawa po ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kabida. Basta ang nakalagay po dito sa kanyang post is Lisa Araneta Marcos was one. Okay? I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Ito po. Kung maalala po ninyo, dininay po ito mga kabida, no? Ni Undersecretary Claire Castro, ano po, no? Na fake news daw itong story na ito, na andun daw si First Lady Lisa Marcos po makabida sa loob po ng kwarto kung saan po ay namatay po itong si Paulo Tantoco, ano? In fact, ang unang nagsabi ho dito mga kabida, ito pong si Vice President Sara Duterte last March, ano? Ang treatment po dito ni Undersecretary Castro, fake news daw ito. Bakit tayo makikinig daw kay Vice President Sara Duterte? So, unti-unti na pong lumabas at lumawak yung picture, mga kabida, dahil ho dito sa dokumento, ano? Katunayan nga nung lumabas po yung record po, mga kabida, no, yung resulta po ng cause of death ni Paulo Tantoco, medyo unti-unti na pong lumabas yung katotohanan na meron pong talagang nangyari po, ano, sa isang hotel sa California. At ang cause ng death, ayon po sa previous statement po ni VP Sara, no, na pinagbasihan lang po niya yung police report po, overdose po ng coke o illegal drugs, mga kabida, no? Eto, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo, ito pong nakalagay po sa attached document, ano, na pinost po makabida ni Mr. Bobby Tiglao. Okay, gaya ng sinabi ko po, police report pa ito, ano, mga kabida, kung saan po ay meron pong signatory po dito, ano, mga kabida. Okay? Ayon po dito sa dokumento na ito, ano, nakalagay po dito yung timeline sa pagkamatay po ni Paulo Tantoco, ano. May nakalagay po dito crime incident, meron pong location of incident, reported date time of incident, victim age, and then summary of incident, ano. Dito ho sa crime incident, ang nakalagay po dito, death investigation. Kasi itong police report na ito, o police record na ito, ano, mga kabida, that was the time na hindi pa po
napag-alaman yung eksaktong cause of death. Basta ang tingin lang po nila dito is parang overdose, hindi pa talaga definite, ano, mga kabida. Hanggang lumabas po yung resulta po ng test, ano. Sa location of incident, ang nakalagay po dito, 9876 Wilshire Boulevard, number 504, Beverly Hills, California. Okay? And then nakalagay po dito the Beverly Hilton. Most likely ito yung hotel, ano? Pangalan po ng hotel. And then reported date time March 8, 2025, alas 11:32 po ng umaga, no? Same po dito ho sa date time of incident, March 8, 2025, alas 11:32 po ng umaga, no, mga kabida. At yung victim, pangalan po niya at age, Juan Paulo Tantoco, 44 years old, ano. And then summary of incident po, mga kabida, on Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 AM siguro ito, no. Officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Ayun, yun yung timeline po niya, mga kabida, no? So, dito ho, kagaya ng sinabi ko po kanina, meron pong mga pangalan na nakalagay po dito na nakita daw ng mga police when they arrive doon po sa crime scene, ano? At isa po yung pangalan na Lisa Araneta Marcos. Okay? At meron pa pong dalawa pa, mga kabida, ang nakalagay po dito, ano? Hindi ko na lang po babanggitin, ano po, mga kabida. Okay? Basta ang nakalagay po dito, parang sulat na police record, ano? Nakalagay po dito, mga kabida, sincerely, Donna Corse. Okay? Records Supervisor. So, yun po. Nakakuha po ng dokumento ito pong si Mr. Bobby Tiglao, ano, mga kabida. Hindi pa po natin alam kung ito pong dokumento na ito ay authenticated ba, ano, mga kabida, no? Basta ito yung kanya pong inilabas po, ipinost po sa kanya hong Facebook account po, mga kabida, no? Okay? Now, hindi ko po alam kung ano pong masasagot po dito ni Undersecretary Claire Castro, no? Okay? Hindi ko alam kung ano yung reaction po ng palasyo po ng Malacanang ho dito. Kasi kung titingnan po natin, pagbabasihan po natin yung statement po ni Vice President Sara Duterte, nabanggit po niya itong pong pangalan ni First Lady Lisa Marcos, ano? Nasa loob daw ng kwarto kung saan po ay namatay ito kung si Paulo Tantoco, ano, mga kabida. At ang cause of death according to the Vice President based on ho sa police report, nung sinabi po niya nung March, mga kabida, overdose po ng illegal na droga, no, mga kabida. So kung pagbabatayan po natin yung statement ng BP at saka ito pong dokumento na ito, okay, parang nag-drive po, ano, okay, mga kabida. Yung ang overdose ng illegal drugs, totoo po yun, ano, nung lumabas po yung result po, mga kabida, mula sa County of Los Angeles Medical Examiner, ano, mga kabida. Okay? So, sa madaling salita po, kung totoo po itong dokumento na ito na inilabas po ni Mr. Bobby Tiglao, vindicated po dito si Vice President Sara Duterte, ano? Lumabas po na nagsabi po siya ng totoo. Kaso lang po, ang treatment lang po ng Malacanang Palace po dito, ni Undersecretary Claire Castro, fake news. Ngayon, ito yung tanong, ano? Itong mga lumabas po ngayon na mga dokumento, yung resulta po ng County of Los Angeles Medical Examiner, ano, na cause of death ni Paulo Tantoco, at ito pong dokumento na inilabas po ni Mr. Bobby Tiglao. So, anong tawag po dito? Fake news? Ito? Okay? Fake news na naman po ito, mga kabida. Alright? Ang makakasagot lang po dyan is ito kung si Undersecretary Claire Castro, ano? Hindi ko nga alam kung ano ang kanila pong inihanda ho dito, ano, nasagot patungkol po sa bagong development po, mga kabida, no? At yung pangalan po na Lisa Araneta Marcos, ewan ko kung
tatanggapin ba ito ng palasyo po ng Malacanang na same lang ito sa pangalan po ni First Lady Lisa Marcos o si First Lady Lisa Marcos po ito, mga kabida, no? Yun yung aabangan po natin kung ano po yung magiging sagot po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong reaction at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.